Sa mahigit 500,000 pamilya ng informal settler sa Metro Manila, halos kalahati ay naninirahan sa Quezon City. Ilang marahas na demolisyon rin ang naganap sa lungsod sa mga nakalipas na taon. Gaya ng nangyari sa Silverio Compound, naging marahas din ang demolisyon sa sitio San Roque, Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City, matapos manlaban ang mga residente. Umula ng mga bote, bato at gumawa rin ng human barricades ang mga residente upang mapigilan ang paggiba sa 130 tahanan. Takot ang naramdaman ng 69 na taong gulang at isa sa pinakamatandang residente ng sitio San Roque na si Aling Loreta habang nagaganap noon ang kaguluhan. Dekada 60 pa nang unang manirahan dito sa San Roque si Aling Loreta. Dito na rin sila nakabuo ng pamilya ng kanyang asawa. Government-owned ang lupa sa San Roque, pero plano ng National Housing Authority kasamang isang pribadong kumpanya na tayuan ito ng isang Central Business District. Sa kasalukuyan, may ilang opsyon ng pamahalaan para sa mga residenteng mawawalan ng tirahan. Una ay ang murang pabahay sa Montalban, Rizal at 1,000 pisong pocket money. Isang opsyon pa ay balik probinsya program kung saan bibigyan sila ng 24,000 pisong pa-week. Hindi nakakuha ng murang pabahay si Aling Loreta. Sa halip ay pinabalik siya sa Bulacan. Pero dahil wala siyang kabuhayan sa probinsya, pinili niyang bumalik sa sitio San Roque. Hindi nga nila ako pwedeng bigyan ng bahay dahil tanda na raw ako. Wala na akong kasama sa bahay. Siguro kanila walang magbabayad. Tinanggap ko na. Naubos ang perang ibinigay kay Aling Loreta at ngayon nakikipagsapalaran silang muli dito sa Kamaynilaan. Ayon kay Doktora Ana Marie Caraos ng Ateneo School of Government, bagamat maganda mga polisiya ng UDHA, hindi ito nagtatagumpay dahil hindi raw sinusolusyonan ng gobyerno ang ugat ng problema. Karamihan daw kasi sa mga relocation site, malayo sa pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente, kaya pilit silang bumabalik sa kanilang dating tirahan. Ang pinakalaging problema kasi sa mga distant resettlement sites ay yung hanap buhay nga. No, so, wala pang resettlement project na talagang nakapagsagawa ng isang livelihood program na naging sustainable at nakapagbigay ng hanap buhay sa maraming mga nailipat na tao. Wala pa talaga. So kasi napakahirap naman talaga no, na maglilipat ka. Kasi normally, ang mga resettlement sites natin ay sa mga lugar na medyo malayo sila sa mga employment centers. Auno ng nakarang buwan, nang lumipat dito sa Montalban, Rizal, ang pamilya ni Lisa Esperi, 21 taong gulang at may 2 anak. Makaawat po kami doon para may bahay kami dito. Bigla lang nagkasunog nung kasagsagan ng mga February. Pero ang inakala nilang mas maayos na pabahay, kalbaryo rin pala. Inabutan nila itong walang pinto at bintana. Ang mas masaklap, wala rin itong supply ng tubig at kuryente. Kaya pagsapit ng gabi, nangangapa sila sa dilim. Dito, walang tubig, walang ilaw. Tapos mag-iigib ka pa sa malayo, doon sa puso. Meron nang nakaabang ngayon na poste ng wire na sa generator. Pero hindi pa nila alam kung kailan magwa-wiring. Nagtatrabaho sa Bacolod ang kanyang asawa bilang water dispenser boy at kumikita ng 4,000 piso. Sa kitang ito, naglalaan sila ng 200 piso kada buwan bilang bayad sa ibinigay sa kanilang murang pabahay. Hirap din kami sa pera kasi kulang lang din yung pinagtatrabahoan niya, 300 lang din isang araw. Noong nakarang taon, inilunsad ng pamahalaan at ng World Bank ang National Slum Upgrading Strategy o NSUS.
Layunin nitong mas mapaigting ang pagbibigay ng disenteng tahanan, gayon din ang pagtataas ng antas ng pamumuhay ng mga informal settlers. Bukod dito, maglalaan din ang Administrasyong Aquino ng 50 bilyong piso sa susunod na 5 taon upang mailipat ang mabibigyang 100,000 pamilya na informal settler ng maayos na pabahay. Bilang pagtugon sa hinaing ng mga informal settler, magtatayo ng mga in-city housing na higit na mas malapit kumpara sa mga relocation site sa labas ng Maynila. Ang advantage kasi ng in-city ay hindi mo na kailangan problemahin ang hanap buhay. Kasi nandito na ang hanap buhay. Ang poproblemahin mo yung cost ng lupa at yung infrastructure kasi you will need in most cases to build high density housing, no? Kaya nga pinag-usapan na ngayon yung medium rise buildings, no? Kasi dahil mahal mahal ang lupa. So nandun yung trade-offs. Pero sabi nga namin, piliin na natin yung ganon kasi ang una mong sinisiguro yung hanap buhay. Na yun naman ang pangunahing pangangailangan ng mga mahihirap. Pero higit na mas malaga ngayon ang kooperasyon ng national at local government, gayon din ng mga residente, upang matagumpay itong may patupad. Maganda rin kasi kung paano din sila nagsimula as a community, sana dalhin yung attitude na yon doon sa resettlement. Government can definitely do everything. NHA cannot solve squatting or housing alone. Other factors should be taken into consideration. All government forces that has something to do with addressing the problem should all hindi lang mag-act but focused, synchronized, coordinated. Niluma na ng panahon ang problema sa pabahay sa kalusuran. 20 taon matapos maisa batas ang UDA, tila hindi pa rin ganap na naipatutupad ang mga layunin nito. Sa mga bagong polisiya at stratehiya na ipinakikilala ng pamahalaan, panahon lang din ang makapagsasabi kung magiging lunas sa mga ito sa matagal ng suliranin ng marami sa ating mga kababayan. Ako si Jigo Manica at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Hindi na kami makakuha ng pera. Eh yung lahat ng aming mga pagnegosyo nandyan.